Yung mga boss, Nissan Juke tayo ngayon. May aayos lang tayong install na 360 camera. Pakita ko sa inyo. Okay, ito yung Nissan Juke mga boss. Yan. Okay. Ang naikakabit pa lang nila dito, yung magkabilang side mirror na camera. Yung front and rear, hindi pa. Okay? So, check natin sa loob. Yung head unit, naikabit na rin nila, pero yung steering control, hindi nila na-connect din. Yan, itong volume, itong mic, next source. Yan, hindi nila na-connect. Ngayon, susubukan natin i-connect yan. Okay? Tapos dito, naikabit na rin naman na nila. Tapos check natin yung installation. Yan, medyo bangas-bangas yung panel. Check lang natin ha. Yun lang naman yung pinagsikwatan. Part dito sa ilalim, sa right side. Yan, may bangas na yan. Tapos dito, mayroong ilan-ilan. Ayun, katulad nun. Yan, may mga ilan-ilan na mga pinagsikwatan na bumakat. Yan. Tapos, ang ano nito, ang daming ano. Sabi kasi ni bossing customer ay pumunta sila dito nung nakaraan ay wala naman ako. Ay ngayon, ang ginawa nila ay di pinakabit nila dun sa shop na malapit dito sa ano, sa lugar namin. Ay yun nga, ang naikabit lang nila head unit, tapos yung magkabilang side na camera sa side mirror. Tapos yun nga, hindi nila naikabit yung or napagana yung steering wheel control. Malalaman natin kung mapapagana natin ito mamaya. Kasi ang mangyayari nito, i-reinstall ko ito. Babaklasin ko muna lahat yung mga nakakabit or yung wiring lang dito sa side mirror at saka ko ililinya ng panibago. Okay? Pakita ko lang sa inyo yung wirings nila. Dito, napansin ko, yan, ito yung wirings nila. Yung pagkaka-wiring nila, ganyan, nakalagay. So, nakaipit lang yun dyan. Ayan o. Okay. So, pagka sinasara yung pinto, matik yan, maiipit yan dito. Ayan o. Nakita nyo yung parang wire. Nahiblahan na siya ng wire. Hindi ko alam kung ano nito. Hibla ng wire ng camera 360. Sana naman na hindi. Check natin sa right side. Dito, check natin. Ganon din mga boss. Ganon din ang itsura niya. Ayan. Nakaipit lang din. So, hindi niya nilusot sa goma. Okay? So, dapat sana, mas maganda niyan kung nakalusot sa goma. Hanggat maaari, syempre. Ayan. Okay? So, ang mangyayari niyan, kapag inano niya, inisarado ang pinto, may ipit talaga yan. Talagang ganun ang mangyayari. Tapos, check natin yung head unit. Kasi wala pa namang camera doon sa unahan at sa likuran. Na ito pa lang yung mga wirings and camera niya. Actually, isa lang yung nakikita akong camera eh. Asan yung camera niya? Ipakita ka. Ayun, ito. Ito yung mga camera niya. So, check muna natin yung head unit. Buhayin muna natin. Ayan. Mute muna natin. Ngayon, itong mga boss, okay? Napansin ko na rin naman na ito kanina, pinakita ko na rin naman kay bossing customer na wala yung camera niya sa magkabilang gilid. Left and right, hindi siya nagbu-view. Check natin ha, tingnan nyo. Ito yung right. Yan dapat ang right eh. Back natin ha. Yan, 360. Yan. So check natin yung right, wala. Left, rear. So yung rear at front, wala talaga yan kasi hindi pa nakalagay yung camera eh. So yung left and right, ayan o, wala siyang view or wala siyang, hindi siya gumagana. Ngayon, i-check ko yan kung bakit ganun. Okay, tapos may i-check din ako dito, ipakita ko sa inyo ha. Patayin muna natin to. Yan, patayin ko muna, check natin ha. Lagyan natin ilaw. Dito sa camera, check natin yung camera ha, oh. Nakita nyo may guhit-guhit. Kita ba sa camera? Basag ang side mirror. Okay, picturean lang natin para sigurados. Yan.
Okay, dito, hindi ko na para baklasin yung mirror. Kasi okay din naman yung yung kanyang camera eh. Kasi, pagka sinikwat ko ito, may tendency matuluyan na yan. Ayan yung mirror niya. Okay, check naman natin doon sa kabila kung ganun din ang problema. Dito sa right side, check natin. So far so good, wala naman. Okay naman. Wala naman ako nakikita. Ayan. Okay, wala naman. So, checkin ko lang yung yung mirror niya kung gumagalaw lahat. Check muna natin lahat para bago tayo kumibo ng isang sasakyan ay malaman natin. Ayan, so dito, hanapin natin yung mirror. Katulad niyan, tumupi yung mirror niya sa kanan. At dito sa kaliwa is hindi na. Hindi siya nagtupi. Okay. So balik natin, open. Ayan. Yung right side, nag-open, close. Okay, all goods. Open. Okay, all goods. Kanan muna tayo. Mirror. Down. Up. Okay, okay naman. Medyo hirap ang up. Right. Okay, good. Left. Pumapal yan ng konti. Down. Pumapal yan ng konti. Okay. Sa naman tayo? Sa left side. Left side. Fold. Fold natin. Hanggang dun lang. Open. Hanggang dun lang. Mirror. Down. Okay. Up. Okay. Right. Okay, good. Left. Okay, good. So, ang issue lang niya is yung fold. Yan, hanggang dun lang. Yung kanan natin, nagpo-fold at ito ay hindi. Okay, check natin naman yung start engine tayo. Kailangan double check tayo kasi ginawa na nila to eh. Kaya kailangan maayos natin yung lahat. Okay, ayos. Anong mga nakailaw, handbrake, okay lang. Okay, all goods. Check natin yung AC. AC. Okay, lumalamig naman siya. Medyo maganit lang yung ito. Hindi siya bumababa or tumataas. Okay, malalaman. Ay, masyadong dikit. Hindi ko alam kung bakit. Pero gano'n na lang siguro siya. Okay, hindi siya nagagalaw dito. Okay, okay naman lahat yung iba. So ayun, titignan ko na lang mamaya kung ano yung mga iba ko pang mapapansin. Pero dun pa lang sa side mirror, may nakita na tayo at saka yung crack niya. Ayun o, kung makikita nyo dito, kita yan eh. Kita ko yan sa tingin ko, ayun o. Yung part na yun. Ayun, nakita nyo? Medyo may crack. So, yung pa lang yung yung nakikita ko, sa camera, hindi siya nabubuhay yung left and right. Front and rear, syempre, wala pang camera. Okay, kakalasin ko na to para maiayos natin at sana, syempre, mapagana natin to. Malalaman, baka kasi kailangan ng canvas nito eh. Canvas module kung tawagin. Okay, so ayun. Subukan ko na, kakalasin ko na to. Okay, kalasin na natin muna yung head unit bago natin kalasin yung ibang mga part. Kalasin na muna natin yung pinaka head unit nya. Ay. So dahil nga meron na rin naman ito bingaw-bingaw na, sundan na lang natin yung pinagsikwatan nila. So dito, unahin muna natin sikwatin yung ilalim. Ito naman kasi mayroong sikwatan ito. Nakita nyo yung parang kanal na yan. Pakita ko na lang sa inyo mamaya. Doon dapat ang unang sikwat niyan. Dito sa part dito. Dito. Yan, dito sa part na to. Yan. Tapat nitong sa kambyuhan na to or sa shifter. Doon dapat ang unang sikwat niyan. Dahil nga mayroon ng bingaw dito, ay di sinundan na lang natin yung pagkakasikwat nila. Okay?
So, unplug na muna natin ito. Tapos dito, meron siyang tornilyo or Phillips screw na tornilyo. Tapos yan, lapag na lang natin dito. Checkin kasi natin kung bakit hindi na gana yung camera niya sa magkabilang side or do sa side mirror. Okay, check natin. Katulad dito mga boss, oh, nakasaksak naman yung kanyang camera. Ayan, ito yung kulay blue. At ito naman yung kulay red. Ayan, nakasaksak, oh. Yun ang tanong dyan, kung bakit di na siya gumagana dun sa, ano natin, sa display. Kasi sabi ni bossing customer is, gumagana daw siya kahapon. Or nung pagkakabit, gumagana daw siya. Hindi ko lang sigurado kung bakit. Or baka naipit nung pinto kaya nawala yung camera niya. So checkin ko na muna. Nandito naman na sa bungad. Kaya kahit hindi na natin i-pull out lahat yung head unit, iaayos ko na lang ito. Kasi nandiyan na eh. Tapos yung wire niya nandito lang oh. Ayan lang oh. Tapos dito sa kabila, ayan ganun din oh. Mga nakalawit lang dito sa paahan. Ayan o. Ganyan lang pagkaka-wiring mga boss. Hindi nakaayos dun sa mismo original wiring. Dapat ini-cable tie na ban dapat nila sana yun. So dito, naka-plug in naman siya lahat. Full goods naman siya lahat. Ayan. Ano pa ba itong mga nakasalpak dito? May mga pinagtapan. So, naka-plug in naman pala siya for Nissan Juke. Tama ba? Ayan yung socket niya, yun. Okay, plug and play siya. Pero, check ko na lang din. Bubunutin ko muna itong mga to. Yung mga pinagkakabit nila. At, kakalasin ko din yung magkabilang side na panel. For ano lang tayo ngayon? Repair. Ang mangyayari kasi nito, reinstall na eh. Na-install na nila, i-install ko ulit ng panibago. Kasi ang gagawin ko dyan, ilulusot ko doon sa goma yung ano eh, yung pinaka ano niya. Yung pinaka wire. Yan. Ito yung left. Tamang naman yung kanyang wire. Ito ay para sa left at ito ay para sa may nakasulat naman kasi dito eh. Oh, right. Right nga yan, right. Yung reverse, hindi rin nila naitap oh. Hindi pa nila tinatap. Okay, so bubunutin ko muna to, itong mga wire nila at bubunutin ko lahat yung hanggang doon sa sidings. Bubunutin ko din yan. Nakita nyo naman kung paano ko tinanggal yung panel, ganun lang. Kahit original stereo yan, basta't pag-uumpisa kayo dito sa bandang ilalim dito. Doon kayo magsisikwat ng panikwat, syempre. Para maiangat yung ano dito, yung aircon controller or itong piyesa na to. Yan, pakita ko sa inyo yung sinisikwat ha. Oh. Yan, itong kanal na ito. Yan. Magkabilang dulo yun. Tapat nitong dalawang pindutan na to. Yan, nandyan. Dito kayo mag-uumpisa magsikwat. Paangat na ganun. Wag dito, wag dito, wag dito, wag kahit saan. Basta't nandun lang. Yun lang pagsisikwatan nyo. Flat screw lang yun. Full goods na yan. Pansinin nyo ha. Oh. Yan. Kung nasundutan yun dito ng panigkwat na plastic, angat na agad yun. Ganyan. Ayan yung part na yan, oh. Yan. Tsaka dito sa kabila. Okay? So, yun. Ito namang ito namang mga pinto ang kakalasin ko. Pati doon, yung side mirror, baka hindi ko nakalasin yun. Para sigurado. Kasi may crack na yung left side eh, na salamin. Okay? Okay, ito naman, kakalasin ko naman ito. Dito naman, may sinisikwat lang tayo ditong pinakatakip nung ano niya. Yan. Kaya lang, Allen wrench na flower ito. Kailangan Allen wrench na flower ang pangkalas. Check natin kung anong size. Yan. Ang size niya ay maliit. Okay. Hindi ko alam kung anong size, basta maliit. Kung may isang set kayo, ay di checkin nyo na lang kung alin dun yung size niya.
Yan. Okay? Ito yung sinisikwat sa butas niya. May cover. Tapos dito, sa part dito, wala na. Parang tanggal na yung ano niya. Okay, subukan na natin kalasin. Ayun lang ang masaklap. Sana yung sagad na sagad yung lagay nila. Naku po. Okay. Malalaman pag nabaklas na natin ito. Pagka natanggal na natin yung tornilyo dito, subukan na natin tanggalin lahat. Okay, so isa lang yung tornilyong kakalasin. Tanggal na siya lahat. Yun lang ang pinakantibay niya. Tapos dito, makakapa nyo naman yung lock ng mga socket niya. Katulad niya, natanggal ko na. Matigas lang. Titingnan natin kung bakit matigas. Kailangan silipin sa ilalim. Yung ayaw matanggal. Masakit sa daliri. Matigas mga boss. Subukan natin tanggalin yung pinakang ito, kalasin na natin to. Ang hirap dukutin eh. Ganun lang. Unahin nyo dito or kahit dito sa kabila. Panikwat lang na plastic. Ulitin ko ha, oh. Nakaganyan. Sikwatin nyo dito, pataas. Or kahit dito, pataas. Okay? So yun lang ang lock nya. Para matanggal natin yung pinaka socket connector nya. Minsan kasi kaya naman tanggalin doon sa ano, doon sa loob, kahit di na kayo magkalas. Pero kapag mahirap, syempre tanggalin nyo na yung pinaka switch. Ayan. Okay, tanggal na. Tapos lagay na natin yan dito para hindi maghiwa-hiwala yung ating panel or yung pyesa. Ayan. Pagka nakalas na natin to, kakalasin ko na yung dun sa right side. Same process lang. Okay? Okay, nabaklas ko na mga boss dito sa right side at kung nakita nyo dito, yan yung wirings nya. Ayan, basta nakaganon lang. Hindi niya iniabay dito sa part dito hanggang dun. Ngayon, ang siste, binunot ko to kanina ay hugot na. Siguro kagagalaw dito na hila. Yan. Okay? So yun lang. Mababaklas ko pa rin yung pinakang mirror. Pero hindi naman na yung side mirror. Ito lang. Itong mga tornilyo na ito. Yung buong assembly lang. Para madukot ko yung connector niya. Para maiabay ko dito sa goma. At mahila ko pa ng mas mahaba. Para lang mas maraming allowance dito. Isasakto lang natin yung allowance doon or may allowance lang na siguro mga 1 dangkal. Dito tayo magpapadami ng allowance dito sa side na to. Kasi nga, dito ay in case nakalasin yung side mirror, mahaba pa yung allowance natin. Compare mo dito sa head unit na hanggang doon lang naman ang kalas niyan. Itong side mirror, pwede nilang ipatong kung saan man or ano, kung sakaling kakalasin nila yung side mirror. Dapat kasi ay dito lahat yan nakatambak yung extra wire or yung sobrang wire dito sa side na to at doon sa side na yun. So check natin yung left side kung ganun din ang issue niya, kung nahugot din yung connection niya dito sa socket. Okay? At dito naman sa left side, check natin. Nakasalpak naman, palagay ko nakasalpak naman yung wire niya. Okay? So titignan ko na lang din yung pagkakabaon. Bubunutin ko na lang din yan. Ayan, binunot ko na yun. Hinila ko. So yun, i-rewire ko na lang ito ng panibago at yung camera sa unahan at likod, ililinya ko na rin. Ililinya ko na muna lahat bago ko checkin yung pinaka-head unit. Okay? So yun, nakalas ko naman basta yan ang plano ko, ilalagay ko dun sa rubber pa rin. Okay? So yun, tapos dito lahat nakatambak yung extra wire. Okay? So yun, ililinya ko na muna yung front, rear, rewire nitong left side. Let's go.
Okay, naikabit ko na yung sa front camera mga boss. Nakadikit lang yan, tapos ay nilagyan ko lang ng support na sealant. Adhesive sa ilalim, sealant sa ibabaw. Ayan. Tapos siya, iwawiring ko na lang dito. Tapos ay hahanapan ko na lang ng paglulusutan yan dyan na pwedeng ilusot natin sa loob. Hahanap tayo dyan. Okay. So dito naman sa likod, mga boss, ayan. Tatanggalin ko lang yung mga clip niyan. Clip, clip, clip. Ayan, tapos dito. Yan yung mga clip niya. Tapos tatanggalin ko ito, tapos itong panel na to. Madali lang naman tanggalin yan, hinihila lang yan ganun. Okay. Ayan o. Ganyan lang. Okay. So tatanggalin ko na muna yun, tapos hila lang din yan, pati dito sa kabila. Tapos pull out ko na yan. Tapos yan ay baka dito ko na lang ilagay sa part dito or dito. May mga pinaglagyan naman na eh. Oh. Ayan. Hahanapan ko na lang ng pwesto yan. Pwedeng dito or pwedeng dito. May mga pinagbutasan naman na. Okay? So ayun. Kakalasin ko na muna to. Tapos ay diretso magwawiring na ako. Siguro eh, dito sa side ako magpapadaan ng wire at gawa ng malaki-laki yung goma niya. Compare dito. Dito maliit ang goma kaya mahirap pagpalusot niyan eh. Dito na lang sa kaliwa. Okay. So yun, babaklasin ko na to. Basic lang magbaklas niyan basta nakalas nyo na yung mga clip. Okay, kinakalas ko naman yung panel mga boss. Dito. Yan, itong panel na to. Yan. Ang gagawin nyo dyan, diskarte, sikwatin nyo yan ng plastic na panikwat. Dito, mag-umpisa kayo sa dulo. Or kahit dito sa kabilang dulo. Maalin lang, basta dulo-dulo. Mag-umpisa kayo dito. Tapos, kuha kayo ng flat screw. Bawat dulo niya, di ba may lock yung ganon. Yan. Pag iniaangat nyo na siya, sisikwatin nyo siya ng kaunti doon. Tsaka dito. Yan. Sisikwatin nyo lang yan. Pati dito sa part na to. Yan. Sisikwatin nyo yung pinakalock niya. Utay-utay. Kasi ang mangyayari doon, kapag ka hindi nyo sinikwat yun or tinulungan, ang mangyayari, nababasag yung clip. Kaya pag ibabalik, nakalug-kalug na yung panel. Kaya kailangan sikwatin nyo, suportahan yung sikwatin yung lock niya para hindi siya mabali or maputol yung pinakalock. Okay? Kakalasig ko na muna lahat. Okay, ganito lang ginagawa ko dyan mga boss. Check nyo ha. Yan ay ibababa akong ganon. Tapos ay aangatin ko utay-utay. Dahil nga naiangat ko na yung pinakaano niya, pinakadulo kanina, flat screw na lang kailangan ko dito. Sisikwatin ko yung pinakalock niya. Pati dito sa kabila. Para dire-diretso na siyang umangat. Yan. Okay. Tapos kapag ka hindi umaangat pa, suportahan din natin ang lungnos. Yung, no, di ba? Basta kung ano yung makakaluwag sa inyo sa pagkakalas, dalihin nyo ng dalihin. Katulad yan. No? Dito naman tayo sa kabilang gilid. Sikwatin natin siya nung panikwat na plastic. Tapos sungkitin natin siya dito. Diba? Basta ganun lang. Diba? Tanggal na. Oh, diba? Ganun lang. Tapos, kapag natanggal nyo na yun, i-unplug nyo na yung socket connector dito para ma-pull out na natin lahat. Okay, ganun lang. Okay. At ayan, nakalas ko na mga boss. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Tatanggalin nyo yung tornilyo. Yan, makikita nyo naman yun dito. Yan. Kasi isang buo siya lahat makakalasin natin eh. Tapos yan, yung bawat clip niya, tutulungan nyo siyang sikwatin. Pero kung malakas-lakas loob nyo, sikwatin nyo na sikwatin. Kanya lang, mapuputol yung ito, lock niya. Yan, pati ito. Kaya pag ibabalik natin, kakalog-kalog na yan or mga nakaangat na. Kaya kung makikita nyo yung mga clip dyan sa likod, tulungan nyo siya i-unlock yung lock, yung clip.
para hindi mabasag pag ibabalik na natin, or pagka binalik natin buo pa yung mga lock niya para hindi kakalog-kalog. Okay? So ayan, mamimili na lang ako dito kung saan ko ilalagay, pero palagay ko kaliwa na lang tayo. Dito ko na lang ilalagay yung ating camera, dahil dito yung yung kamerang original, isang buo siya eh. Kapag kinalas ko yan, papasukin ng tubig yung loob. Kaya wag na. Original naman kasi yan eh. Kaya in case na ibalik niya yung stock, plug and play lang ulit siya dun sa head unit. Okay, so ayun. Anuin ko na to. Lalagay ko na yung camera panlikod. Tapos ililinya ko na, dadaan ko dito ha. Yan. At saka nga pala, hindi ko na kinalas yung yung panel dito. Yan. Pati dito sa kabilang gilid. Kasi yung panel na hinila ko kanina, buo na pala yung ibababa. Puro clip lang yan lahat. Yan, lahat yan. So yun, kahit hindi nyo nakalasin yung side dito, pati dito sa side dito, isang buo siyang kakalasin. Okay? So yun. Okay, naiayos ko na yung mga boss, yung sa side mirror. Yan, ganito ang gagawin ko dyan. Kaya mas marami ang gagawin kong allowance dito sa bawat pinto. Kasi ganito, kapag halimbawa magre-repair or kailangan kalasin ng bintana or ang side mirror, dapat ganyan. Mahaba yung allowance niya. Doon, allowance lang natin mga kahit isang dangkal para lang pag nagkakalas ng head unit, may allowance pa rin. Pero mas marami dapat ang allowance dito sa sidings. Gawa kasi nito, ganito. Yan. In case na kailangan i-pull out yung side mirror, na ibababa natin ng ganyan. Pag tinanggal lang natin yung cable tie dito, na ilulus natin yung wire, pwede na nating iganyan. Okay? So dito, isinukso ko na yung socket niya or yung connector. Ibabalik ko na yan ngayon. Tapos dun sa kabila, check natin. Dito sa kabila, ganun din. Yan. Basta hahabaan natin yung allowance dito sa bawat pinto. Yan. So naisukso ko na yan. Ngayon, ibabalik ko na lang ulit yan at titestingin ko muna yung camera. Yung wiring dito sa likod, yan, ganyan ang ginawa ko. So dito sa likod niya, yan, ito na yung itsura niya. Okay. Tapos doon, nakalusot sa rubber. Binutasan ko lang ng kauntian. Tapos yan, nakalusot yan dito. Gumamit lang ako ng kawad para mailusot ko yung wire. Nag-umpisa ako dito, inilabas ko dito yung kawad. Tapos pagka dito, sinabit ko yung wire, hinila ko na papunta doon. Tapos yan, ilulusot ko din sa rubber. Pagkarating dito, diretso na yan doon sa unahan. Okay, ito yung wire niya. Doon naman tayo sa unahan. Dito naman sa unahang camera, ayan, nandito yung connector socket para madali lang ang access in case na kailangan i-check up. Tapos yan, iniabay ko na yan dito, diretso doon. Tapos dito na lumabas yan. Tapos ito, palalabasin ko yan dito, check natin. Dito sa part na to. Kasi dito, merong maliit na butas dun, kung makikita nyo. Yun, merong rubber dyang maliit. Diyan ko na ilalagay yung wire nung side dito at saka doon sa unahan. Tapos doon sa kabila, sa kanan, meron din yung doon ganito, na goma. Doon ko na yun ilulusot. Kasi dito, hindi pwede tayo maglusot kasi connector socket yan. Hindi talaga tayo makakapaglusot ng wire dito. Kasi yan ay, lahat ay, tag dito. May socket connector. Kaya doon na lang tayo sa baba maglalagay. Okay? Siguro bubutasin ko na lang yung part dito. Yan, dito. Sa ibabaw. Kaunti lang, kasya lang yung wire. Okay? Malalaman. Tingnan natin. Okay? Tapos dun sa kabila, titestingin ko na muna din doon. Ilulusot ko na. Bago ko i-fix lahat, pagaganahin ko muna lahat kung buhay pa yung camera natin sa left and right camera. Sisiguraduhin muna natin bago natin buuhin lahat. Ano? Okay? Okay, susubukan ko muna mga boss. At isinalpa ko muna yung mga wire niya. At lahat ng front, rear, left, and right. At yun, susubukan ko muna. Check natin. Okay, dito, isinalpa ko na muna. Ganyan ang setup natin dyan. So, dito sa head unit, ito yung socket niya. Sinalpa ko muna lahat ng connection niya. Tapos, dun sa right side, check nyo. Yan, hindi pa nakapix. Pero, sinubukan ko muna. Yan, sinalpa ko muna. At, syempre, sana gumana. Yan, lahat ng camera natin. Okay, testingin natin. Binuhay ko na.
Ayun. Okay, all goods. Check natin yung left. Ayan, left. Okay. Right. Okay, good. Rear. Front. O, di ba? Gumagana na. Yung left and right. Okay, lahat. Di ba? Maganda, malinaw. So, ngayon, dahil gumagana na nga yung, yung kanyang mga camera, lahat, bubuuhin ko na. All goods na ito. Ayan. Yung pinakita ko sa inyo, yan, katulad niyan, bubuuhin ko na yan. Na-fix ko na yung camera, or yung, yung side mirror, pati dun sa kanan. So, iwawiring ko na lang. Napagana ko na, all goods na yan. Kahit hindi na natin kalasin yung mismong doon sa camera yung side mirror, yung basag, hindi ko na pinakelman yun. Papaliwanag ko na lang sa customer kung bakit gayon. Basta ganun. Okay? Bubuuhin ko na to. Patayin ko na muna. Yo. Okay? At syempre, lunch break na. Mamaya na ulit. Bubuuhin ko na muna to mamaya. At ayun na nga mga boss. Nadali na. Naiayos ko na ang wirings. So dito, sa right side, all goods na yan. So dito ko na tinambak lahat ng aking mga wirings. So in case na kailangan i-pull out yung side mirror or kailangan i-check, i-unplug lang ito tapos ay kakaterin lang itong cable tie. So re-release na yung ating mahabang wiring. So dyan dapat yan nakalagay yung ating maraming wirings. Okay? So dito yan pinalusot, nagbutas lang ako ng kaunti yan dyan. Tapos yung rubber dun, yung pinakita ko sa inyo, yun, yung maliit na yun. Ayan, ito na yun. Tapos dito pinalusot ko na, syempre tinanggal ko ito. Tapos yung ating wiring nung, yan, yung ating mga USB cable, yan, binutas ko na yung panel dun. Yung sakto lang yung socket niya. Pero hindi dito, yung socket doon sa papuntang head unit. Yan, yun ang inuna ko. Kasi hindi to kakasya eh. Okay? So, ang inuna ko yung mga socket connector. So, ayun. Dito ko yung pinadaan sa ilalim, pati yung GPS niya, inilinya ko na rin. Kasi, yung naglinya dati, tinambak lang dito yung GPS tracker niya, tsaka yung sa 4G na antena. Check natin doon sa kabila. Dito sa kanan, ganun din. So, ayun yung setup natin ng cable tie or ng wire. Naka-cable tie din siya. So, in case na i-pull out yung side mirror, marami pa tayong wire na available. Tapos yan, yung pang-unahan natin nga pala na cable or ng wire ng camera sa unahan, dito ko na pinadaan yun. Yan, available naman dyan yung, yung daanan. Pwede dyan magpadaan. Tapos nga, sabi ko nga doon sa inyo kanina, yung goma doon ko na nilusot yan. Diyan sa maliit na yan. Nagbutas lang ako ng kaunti dito sa rubber. Yan, kasya lang yung isang wire. Tapos doon. Tapos ito na yun. Tapos yung wire ng camera sa likod, ito na yun. Katulad ng paglilinya ko ng dashcam, nakaabayan dito sa, yan, nakalusot yan dito. Yan, mula dito, nagpalusot ako ng kawad, mula dito, papunta doon, hinila ko yan, tapos lusot sa rubber, tapos dinukot ko na yan dito. Yan, andyan yan. Tapos yan, iniabay ko na yan hanggang doon sa unahan. Tapos dito, yan, nakasangat yan dyan hanggang sa bumaba dito. Tapos diretso na yan dito. Yung sobrang wire, kasi isinakto ko lang yung wire rin doon eh. Sakto na may allowance pa. Ayan, yan yung allowance ko. Yan. Okay. So yung nasobrang wire niyan galing sa likod, dito ko na nilagay. Tsaka yung sobrang wire na galing sa unahan, dito ko na tinupi. Okay? So ayun. All goods na ito. Tapos dito naman sa unahan, pinull out ko kanina itong head unit at nilinis ko na rin yung wirings. Dito kasi may mga talop na wire dito sa original niya. Siguro nag-tap sila ng subwoofer dati do sa original na stereo. Okay? Tapos dito, hindi niyo ako napansin na kumuha ng reverse source o reverse wire do sa likod. Kasi nga, kapag ka may original camera ang sasakyan, matik yan, meron niyang reverse source sa head unit. Ito na nga yun. Ito sa socket ng head unit, kulay green. Ayan yung reverse source. Okay? Yan yun. Double check ko lang mamaya. Tignan natin. Okay? So, yan na yung mga wirings ko. All goods na yan. So, titestingin ko na lang to. Tapos, ay aayos ko na lang yung mga plastic dyan. Tapos ito. Checking ko pa ito mamaya. Kasi nandito rin naman yung ano niyan eh. Yung steering control wire. Titestingin ko na lang yung set ko na lang. Okay? So, ayan. Malapit na ito.
Okay na testing ko na mga boss. Na check ko na doon. Tapos yung ano niya, yung sinabi ko sa inyo na kulay green yung reverse line o reverse source. Yan. Dito sa socket na to, yan, makikita nyo yan. Okay? Kasama yan ng head unit eh. Yan. Tapos dito, tinanggal ko yung speaker niyan sa unahan para madukot ko yung wire dito sa loob para maiayos ko ng linya dito para hindi tumama. Kasi yan, kapag yan ay gumalaw yung pinto, lumulubog yung pinaka-stopper niya. Ito. Kaya kailangan nakakapit yun dun sa original wiring ng sasakyan. Yung original wiring nito. Ini-strap ko yun dun. Same lang din dun sa right side. Kaya kinalas ko yung speaker. Okay? So bubuuhin ko na muna ito lahat. All goods na yan. Pati dito. Kaya hindi na ako naglinya nung para sa reverse light or reverse wire. Kasi nga, meron na tayong source ng reverse dun sa unahan. Okay? So yan, bubuuhin ko na to. All goods na ito. Itong camera sa likod, yan ang itsura niya. Yun, bubuuhin ko na. Ito nga pala yung stock niya. Pero hindi na ako nagkalas niyan eh, yung unang nagkabit nito. Reinstall lang ako dito. Okay, bubuuhin ko na to. Tapos ay final test tayo. Yung mga boss, ayos na lahat. Nissan Juke, rewire yung 360 camera or reinstall. Check natin ha, pakita ko sa inyo. Okay, ito yung Nissan Juke. Check muna natin yung mga camera. So ito, in-reposition ko ulit siya. Iniayos ko ulit ang position yan. Tapos yung camera niya sa likod. All goods na yan. Camera natin sa right side or right side mirror. Okay na din yan. Tapos yung camera natin sa unahan. Yan. Okay, so check na natin dito sa loob. Ayan, naibalik ko na lahat ng mga panel, pati doon sa right side. Check na natin sa loob. Pasok na tayo. Ayan. Okay. Dito, yung steering control, check natin ha. Hinaan ko lang. Ayan. Nakokontrol na natin yan. Ayan o, volume. Basic education. Yan. Tapos next. 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 Okay. So yung mode, okay na din. Yan. Bluetooth. Okay. Yung volume natin, okay na din yan. So dito ko lang yung kinuha yung setting control niya. Kasi ito, plug and play naman, pang ano talaga siya, pang Nissan Juke. Dito ko lang yung nakuha. Yan. Doon sa steering wheel control. Dito naman, ang gagawin nyo, babasahin nyo lang naman yan. Please hold the button on the steering wheel into the learning state. So, ang gagawin nyo lang dyan, kapag nabasa nyo yung ganyan, pipindutin nyo lang na matagal yung button switch dito sa steering control. Ngayon, kapag gumalaw-galaw na itong mga number na ito, lahat yung mga number na yan, so, ibig sabihin, nag-contact na sila. Yung button switch niya, nag-connect na dito. So, kung ano yung pinindot natin, halimbawa, volume positive. Pag naggagalaw-galaw na yung mga number na yan dyan, i-click nyo na yung volume positive. Pag na-click nyo na yun, ganun lang ang process niyan. Kapag dito, volume negative, tapos naggagalaw-galaw na yung mga number, volume negative, pindot. Kapag dito naman, next control siya, igagano natin, hold lang, hold. I-hold lang natin ganun, tapos pag nagagalaw-galaw yan, next button naman, ganyan. Tapos ito, hold lang ulit, down, previous button yun, tapos click lang ulit yun. Basta gumalaw-galaw yung mga number, ganyan. Basta pag may nabasa kayong ganyan na mga anik-anik na yan, please hold the button, steering wheel, blah blah blah. Ganun, babasahin nyo lang yan kung paanong operation na gagawin. Yung iba naman, ang gagawin, click muna yung sa touchscreen, tapos saka tayo mag-hold dito sa button. Yung iba naman, basta iba-iba, babasahin nyo na lang. Katulad dito, hold muna or pindot muna sa button bago dito sa steering wheel or dun sa pindutan sa touchscreen. Ganun ang setup niya. Hold button, tapos select dun sa icon. Okay? Balik na tayo, okay na yan. Tapos dito naman ay pakita ko lang sa inyo. Volume. Okay. Dito naman sa 360, napagana ko na lahat. Ayan.
Okay? Tapos, merong recorder yan mga boss ha. Back tayo, front, left side, right side, tapos 360 or 3D. Uy, select. Ayaw. 360, 2D lang. Yan, okay. Yan yung 3D niya. Ayan, okay. So, yun. Ang brand nitong head unit natin ay Stapon. Tama ba yung pagkakabigkas ko? Stapon na na brand. Tapos, dito ko na nilagay yung niya, dalawang USB. Gaya nga ng sinabi ko kanina, binutas ko na yun doon. Tapos ito yung sa SIM card, lalagyan na ng SIM card. Tapos USB 1 and USB 2. Yan. Tapos dito, kukuha lang ako ng sample na memory card or ng USB drive or USB device. Titisingin natin yun. Nandito kasi yung recorder niya yun. Kaya lang, wala pa siyang nare-record kasi nga wala pa tayo USB. Ngayon, checkin natin yan mamaya pagka So, okay na ito. Pag nag-reverse tayo mga boss, preno, reverse. Yan, matic na yan. Magre-reverse yan. Okay. So, ganyan lang yun. Tapos, bagay tayo na dito sa mismong display. Pag nag-reverse tayo, lalabas yun. Okay? Yan. So, yun. Lahat ng mga sinabi ni Bossing, naayos naman lahat. Wirings, all goods na. Tapos, ito, kagandahan nito, nung binaklas ko yung side mirror niya, pagka tinupi natin, close, sumasagad na siya. Natsambahan lang, hindi ko alam kung bakit hindi siya sumasagad kanina, pero nung kinalas ko yung mirror, yung assembly lang ha, hindi yung mismong salamin, yung buong assembly kinalas ko ay gumana na yung tupi niya or yung close. Yo. Okay, all goods. Ayos ito. Checkin ko lang. Kukuha lang ako ng USB tapos pakita ko sa inyo na nagre-record. Yung mga boss, nakakuha na ako ng USB. Yung USB ko na lagi kong pinantetesting, yun yung inilagay ko muna dito sa USB cable niya. So, pinatagal-tagal ko na, kanina ko pa naman nilagay eh. So, check natin kung may na-record na siya dun sa 360 natin. Kagandahan kasi nun, 4 na camera, sabay-sabay yung nagre-record. Check natin. So, dito yung USB natin or yung USB ko na nilagay. Yan. Dito. Nilagyan ko na ng label para dito natin ilalagay yung USB. Or dito. Mali naman dyan. Pwede naman natin i-select dito sa 360 camera. Check natin ha. 360. So dito may makikita tayo dyan na camera. Dyan nakalagay yung video files. Tapos pag nakita natin yun na nagre-record, ayan, kita naman eh. Record. Okay. Yung iba kasi ang nangyayari dyan, ang nakikita lang natin, yung pula lang na tuldok na blink-blink na ganun. So pag may nakita tayong ganun, so ibig sabihin, nagre-record yun. Ngayon, kanina ko pa naman to inilagay yung USB. Check natin yung record file niya. So dito, yan yung mga record file. Kasi nga, itong aking USB ay pan-testing ko ng mga 360 camera or dashcam na front and rear camera. Ang dami niyan. Tignan nyo, may mga yan, 07, 22, 24. So matagal na yan. Yan, 24. Tapos ngayon, yung record natin ay, check natin, ayun, 0811, 25. Ano ba ngayon? 0811, 25. Yan, tapos ito, 0811, 25 din. Check natin dito. Ayaw niyan. Baka ito yung sa isang camera. Check natin dito. Yan. Yan yung ngayong record natin. Yung, ayun 2025-0811. Yan. Yan yung sabay-sabay na record. Yun Tapos yan, pwede natin palakihin yan. Paano nga ba ito? Teka, hindi ko pa kabisado. Pero pwede yan palakihin isa-isa eh. Pero di bali na.
Hindi ko pa makakuha kung saan dito yung setting. Pero sa mga ibang head unit, pagka kinlik mo dito, halimbawa ito, kinlik mo, meron siyang nalabas na parang zoom or full screen. Nalabas na yun dun. Pero dito pagka pinindot ko ito ay ano lang siya, naliit, na compress lang yung camera or yung display. Yan. Sabay-sabay yan. Tapos next tayo. Ito naman yung kanina. Basta't ano yan, kada apat na camera yan lahat. Yan, ito yung kasunod. Yan, okay. So ngayon, back ko muna yan. Ngayon mga boss ay pakukuhain ko na lang si bossing customer ng bagong USB para dire-diretso na yan, kahit pagbuhay ng makina, diretso agad magre-record yung kanyang apat na camera dyan lahat. Okay, so ayun, Nissan Juke tayo ngayon. Rewiring lang ng 360 camera head unit or reinstall. Yan, yun ang nangyari dahil pinakabit ni bossing tapos hindi natapos or hindi na nagawa, ako na nagtuloy or ako na ang gumawa ulit. So ayun, all goods na ito boss. Thank you. Nissan Juke. Juke. Thank you.